Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na suportahan ang pagtatayo ng mga community garden upang masiguro ang food security sa bansa. Sa kanyang pagbisita sa Quezon ngayong araw, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng agrikultura sa urban areas upang magkaroon ng access sa masustansyang pagkain ang bawat Pilipino. Kasabay nito, ininspeksyon niya rin ang isang post-harvest facility. Katuwang ang Korea Partnership for Innovation of Agriculture. Nanawagan siya sa pagtutulungan sa pagitan ng pribadong sektor at lokal na pamahalaan para sa paglalagay ng community garden sa mga paaralan at iba pang komunidad. Is the emphasis on community empowerment. Napakahalaga po ng konseptong yan. Community empowerment. Ibig sabihin, ang paglalagay nitong ganitong klaseng proyekto po ay hindi kagaya ng kuminsan yung malalaking korporasyon papasok dito, kukuha ng lupa, sila ang magtatanim, sila rin ang kumikita at kung saan-saan dinadala. Ngunit dito sa proyektong ito ay tinuturuan tayo ng ating mga kaibigan na galing Korea kung paano ang gagawin. Tapos ganito, kagaya sa araw na ito, ibibigay naman nila sa atin din para sa pagpaganda naman ng buhay ng ating mga kababayan, ating mga magsasaka at ang kanilang mga pamilya. Hinikayat ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrelli III ang mga agrarian reform beneficiaries na magkaisa at huwag nang sumali sa kung ano-anong hidwaan. Binigyan din ito ng opisyal kasabay ng programa ng Pangulo sa Quezon Province ngayong araw. Mahigit 9,000 na magsasaka sa probinsya ang tumanggap ng e-titles at certificates of condonation with release of mortgage sa Lucena City. Makakatulong ito upang matutukan ng agrarian reform beneficiaries ang lupang kanilang sinasaka. Sa katunayan Nobyembre pa lang ngayon. Ngunit marami na pong pa-Christmas sa inyo ang ating mahal na Pangulo. Kaya pakinggan na lang ho natin ang kanyang mga sasabihin. Magkaisa-isa po tayo. Tayo pong mga agrarian reform beneficiaries, huwag na tayong sumali sa mga kung ano-anong klaseng away. Hindi nating away yan. Ang kailangan, awayin natin ang kahirapan at tayong lahat ay mananalo sa away na yan. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw, gilusad sa National Telecommunications Office kon NTC Davao Region ang validation sa internet signal. Kiniisip kabahin sa pagpangandam alang sa 2025 national and local elections. Partikular nga gi-validate ang mga area nga dunay problema sa signal ilabi na panahon sa transmittal. Sa boto, pinaagi sa automated counting machines kon ACM. Sumala sa NTC 11 bulan sa Agosto pa nila kinigisugdan. Din gisumiti na nila ang report ngadto sa central office nga mo'y makigkoordinar sa managlahing telecommunications company. Pag-angkon sa NTC 11 nga dakong hagit gayud ang internet connection sa mga hilit nga lugar sa Davao Region kun asa duna sab mga eskwelahan nga wala pay koneksyon sa internet. Busa magpadayon ang signal checking sa uban pang areas sa Davao Region hangtod sa unang quarter sa tuig 2025 aron masiguro nga walay problema sa vote canvassing pag-abot sa 2025 elections sa Mayo. Na ay mga areas nga naa sila signal pero gamito nagduha ka tao wala na signal ang uban. Especially dito sa mga bukid-bukid yun nga mga area. Ug doon na pa yung mga areas nga wa gi signal. Giturn over na sa Department of Public Works and Highways kon DPWH Region 12 ang mukantidad sa kapin 68 million pesos nga buntalan bridge sa Malungon, Sarangani Province netong Nobyembre 27 ning tuiga. Sumala sa DPWH Sarangani District Engineering Office, dunay gitas-on nga 60 meters among concrete bridge nga gitukod ubos sa 2024 General Appropriations Act. Mutabang ang tulay aron nga masumpay ang 7 ka mga barangay padulong sa poblasyon area sa Malungon. Gibutangan sab kini og flood control structure. Gilaumang makatabang ang presensya sa tulay aron nga mas mapadali ang biyahe sa mga tao aron nga mas mapaspasan ang pagtransport sa mga produkto nga makatabang sa paglambo sa lugar. Ug mo kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang.
Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media site sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Susunod sa Lakbay Tugon, Presidential Help Desk. Ayon sa Republic Act 7432 o Senior Citizens Act, dapat mabigyan ng kaukulang tulong ng gobyerno ang mga senior citizen. Maraming programa ang DSWD na pwedeng mapabilang ang ating mga lolo at lola. Meron tayong centers and institutions. Ito yung residential care facilities. Papasalamat po ako sa kanila kay Ma'am Susan. Pasalamat nga po ako, tinanggap ako. Kasama sila Attorney Jeffrey Gallardo at Justine Lagamon. Lakbay Tugon, Presidential Help Desk. Ngayong linggo, alas 7 ng gabi. Dito lang sa PTV. Ang Guimaras ay hindi lang kilala sa matatamis nitong mga mangga, kundi pati sa mga kabataang sabik sa siyensya. Kaya naman ngayong episode, pumunta ang team ng Expert Talk dito mismo sa Guimaras! Samahan nyo kaming kilalanin ang mga next-gen journalist mula sa probinsyang ito at sabay-sabay na matuto ng photography at cool writing techniques ng pagsulat ng science news stories. Ngayong Sabado sa Expert Talk. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas